It's Dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. So, yeah, that's all. Tama na kayo. May ganyang kili-kili ko. Ba't nagpaalam na? Ba't nag-lights off na? Anyway, ayan, ito ng ating episode 5 na talaga naman inaabangan nyo palagi. Sige, ang complain nyo. Sige, ang reklamo nyo. Kala nyo talaga. Sila yung nagpapa-monetize dito. Ano ba? Wait lang. Ayoko medyo lumayo siguro kasi na-off yung yung mic. Anyway, mag-i-improve pa yan. Syempre, mahirap pa lang tayo. Pag yumaman tayo, malapit na yan. Anyway, ito na nga. Ayan, dumako na nga tayo sa episode 5 ng ating Dagok Time via Notify Satellite. Kasi alam ko nabitin kayo doon sa episode 4 natin na when two straight collides, they bend, they break. Iba-iba ang atake. So, ayun na. Diretso na nga tayo sa part 3. Huwag na natin patagalin pa. Over naman sa hands. So, I have my bear. Patagalin. Huwag na patagalin, pero sige, ang ads ko na. Anyway, kung i-upload ko na to mamayang gabi, or i-upload ko na to, please do follow. And do share. And malapit na March 31 ng hindi ko na sabihin yung date pala. Basta bumili kayo ng Sophie & Co na blush. So, ito na ang kanyang part 3 na story. And, yeah, kung alam nyo yun yung episode 4. So, let's continue na. Mga igiters, over kayo sa ads kagabi ha. Mag-focus tayo sa Dagok tonight at sa sarili nating pag-angat bilang mga namujay. At ang title ng part 3 niya ay When Two Straight Collide, They Hide. Over naman sa as. Last part na to ng Strata Trilogy over sa Trilogy. Kasi talaga, ba't may pa-part? Anyway, I love this story. So, let's move on na. Nay Sophie, pakihawak kamay ko uli this time. Over naman sa holding hands. Hindi dahil malungkot ako, kundi dahil nagchichismisan tayo ng very slight. Ay, SKL na lang to ha. Mga igiters ang hirap maging kek bading sa Pilipinas. Alam mo yung proud na proud ka sa sarili mo kasi finally natanggap mo na yung true identity mo eh. Yung hindi ka na confused, hindi ka na magde-deny at tanggap mo ng bading ka at wala na makakapagbabago nun. Pero sa loob ng bahay nyo, kloseta ka pa rin. Kasi batlitang ina, hindi ko kayang lumabas ng kloseta nang hindi nauulanan ng takot na parang interrogation sa Senate hearing. Over naman sa hearing. Anak, bakit ka wala pang girlfriend? Mga igiters, paano ko sasagutin yung hindi ako mahuli? Over naman sa as ulit. Charot! Siyempre, expert level tayo sa lie na straight ka sa harap ng pamilya. Yes, galing, tain na. Ano ba? Ito na nga, ayusin na nga natin. Kapag tinanong kung bakit ayaw mo pang mag-girlfriend, ang sagot, nag-iipon pa po ako para di maging pabigat. Kamahal ng mga bilihin eh. Kaya nga diba, like yung breeze ko nga, like, dating 5K ito pero naka-promo kami, kaya 3K na lang. Yes, I know na fake. Over naman. Skip ads na nga. Kapag may nagtanong na, di ba may best friend kang lalaki yung naka-braces, nasaan na siya? Kakasabi ko lang. Diba? Alam ko agad. Bakit naman na-pause? Millennial pause. Ang default response, ha? Busy lang, sabay iwas ng tingin at inom ng tubig kahit hindi na uhaw. Over sa denial is a river, ha? Mga igiters sa pamilya ko, pag hindi mo sinabing bading straka, straight ka by default. Traditional sila at homokogic sila, ha? So, alam nyo na ang gagawin. Let's call out. Charot! lang. SKL. Yung pinsan ko nga namujay na nabugbugera ng lolo ko na magaling magluto ng chapchuy. At nalaf ako. At tito ko nung nalaman nila na bading siya. Over talaga, tanggal ang ugat pack niya. Nay Sophie, bakit hindi ko kaya mag-come out? Di ba mas okay na totoo ka? Mga igiters, paano kung hindi nila matanggap? Paano kung isang araw biglang lumayas ka sa harap na to, kung ganyan ka pala? Paano kung isang iglap biglang wala ka ng pamilya? At paano kung kahit anong gawin mo, kahit alam mong wala kang ginagawang masama, pakiramdam mong mali ka pa rin? Igiters, duwag bang hindi pag-come out? Minsan pinipili ko magtago, hindi dahil gusto ko, kundi dahil alam nating hindi ligtas.
Kaya sa ngayon, hindi ko pa kayang sabihin sa kanila, pero isang araw alam ko mabubuhay din ako ng malaya. At pag dumating yung araw na yon, hindi na ako magpapanggap. Pero ngayon, anak, wala ka pa bang girlfriend? Ang response, wala pa po. Busy sa ACADS. Malapit na graduation. Mga igiters, mahalaga ang kaligtasan natin ha. Hindi naman tayo required mag-come out kung hindi pa safe, right? Tama. Okay lang naman maghintay, 'di ba? Okay lang muna magtago. Basta mahalaga hindi mo itatanggi ang sarili mo sa sarili mo. At dumating na yung araw na kaya mo nang sumagot na hindi nagsisinungaling. Balitang ina, ang sarap siguro nyon. Pero wait, may twister pa. DJ Mod, makasapot. Makasapot ay, Over naman sa sakit pala dito, no? Over naman sa complaint. Hindi, ang sakit pala dito sa Isari. Matanong ko lang sa'yo. Ang bukit niya. Over naman. Sige na, let's move on na nga. Over naman sa smell. Mga e-guitars, kala nyo tapos na si Bro in care sa akin. Akala nyo end of our storyline na nagkakamali kayo. Kasi isang araw, nag-commute ako sa FX, papasok, biglang may kumalabit sa akin. Paglingan ko si Bro. Oy bro, kamusta? Sabi niya. Mga e-guitars, bakit parang mas scary pa to kaysa sa horror dago cover? Nay, thank you Sophie sa mga Reddit ng dago ko. Yes, galing na. Favorite ko live mo, super. Oh, thank you so much for loving my live. Anyway, dun sa kanyang story na, ito na yung part 3 niya na hindi pag-come out, I already give advice kasi may mga friends din ako na mga hindi nagka-come out for their family kasi nga nabobokot sila. And ang mahalaga dito sa sinabi niya na parang at least, wait lang, let's near back. Ba't near back? Ito parang I love this one. Yung parang hindi mo itatanggi ang sarili mo sa sarili mo. Which is tama. At least alam mo sa sarili mo na ito na ako eh. Pero if you want to be safe, hindi masyadong magkaroon ng conflict sa fam, you try to wait na lang siguro. Sana maging knowledgeable na rin yung ibang mga parents, ibang tao na ito kami. So, ako nga namojane na lang. Namojane. Kasi ako, I'm very thankful din sa parents ko na alam na nila agad na keki ako. Pero ako, may identity crisis pa ako before. Like, nung elementary ako to high school. Kasi nga, uso pa yung bullying nun. So, medyo ayoko aminin na mahina. Alam mo kasi pag keke, sabi nila mahina, ganon, ganyan. So, uso yung bullying sa akin. Hindi ko sila pinapansin. Ayoko silang labanan that time. Kasi, feeling ko pag nilabanan ko sila or gumanti ako, baka mas malala. So, mas natatakot ako dahil nga, baka sabihin ng, baka madama yung parents ko. Kahit ako lang, parang gusto ko brompalin ng lapis. Alam mo yung box sa akin ng lapis. Ganon yung nasa isip ko na while binubully ako. Parang nakaganyan lang ako sa Super Story naman. Super Share, SKL. Nakaganyan lang ako. Tapos parang, ginaganon ako. Ang tawag sa mga ganyan, nyingger ako sa wewet ko habang nakapila kami. Which is super sad. And buti na lang talaga sa loob ng fam namin is, they love me who I am. I'm so very thankful naman. And I hope sa ating e-gators, masasabi mo rin talaga yan sa fam mo. And dapat we spread love, and family love. Over naman, wala na akong matalk. Anyway, ayan, let's move on na with our next story. So, yeah. Ayan, dumako na tayo sa pangalawang story natin for episode 5. And this one is a very umatake din to talaga eh. Ito yung this one is, ang kategory niya is horror, slush, kulba, slush, takot ako. So, yeah, huwag na natin patagalin pa. So, anong gagawin? Let's read it. Ang kanyang titulo dito is Wititit Fastlock. Gradean nyo na lang ha. Comment nyo na lang yung mga grading nila. Grading system. Over naman sa Final Defense. So, ito na nga. Grabe, may chichika ko sa inyo ha. Diyos ko, hanggang ngayon, nanginginig pa rin ako sa takot. Like, yung mga kamay ko, tingnan nyo. Tingnan nyo. Diba? Yung... Ba't naman ako nyo? Ayun, tingnan nyo. Yes! Over naman sa lapit. Anyway, nalaugh ako kasi favorite ko talaga yung MV reaction. So, let's move on.
Hanggang ngayon nanginginig pa rin ako sa Bokot. Hindi ko alam kung true life but horror ba to or manifestation lang ng overactive imagination ko. Pero swear, after this, hindi nyo gugustuhin mag-isa sa kwarto ret. Hala, mag-isa pa naman ako. Pero, pwede naman mag-call. Over! So ito na, ganitis. Yun, last month. Nag-move in ako sa isang cheap na apartment sa may Mandaluyong. Alam niyo yon, tipid-tipeda, ganyan. Pero may chismak na may something daw sa unit na to. As in, may girl na nag-rent dito before, pero bigla na lang siya nag-disappear, Marie. Over naman sa Airbender. So, ayan na, over naman si Ang Avatar. Oh my God, horror pala to. Ayoko mag-laugh. Okay. Nawala na parang eksena sa horror movie. Walang trace, walang explanation. Over naman sa mga, Over naman sa mga missing. So, first night ko pa lang, may napansin na akong something spooky sa banyo. May lumang salamin na mukhang antique. At may mga gasgas siya. Akala ko tsaka lang talaga ang quality. Pero nung tinignan ko ng closer, parang may marks ng kokostra. Deep scratches, like may nag-attempt na mag-escape from it. Tapos ito pa, mga 3 a.m. nagising ako kasi parang may naririnig akong gumagapang sa saheg-stre. At ang highlight may malamig na hangin na dumaan sa Fesla ko. Mind you, wala namang open window o electric fan. Saan nanggagaling yun, di ba? Ngayon, ito na talaga ang peak ng lahat na nakakawindang. Paano? Saan? Over. So, over naman sa missing. So, over naman sa blank space. So, ito na. Hindi ako makatulog. Alam mo yung that feeling, yung alone time mo sa gabi na pang-relax dapat? Ayun, nag-shinger-shinger lang ako to help myself sleep. Pampasleep. Ako din, parang pampasleep ko din yan. Kasi lalo na pag hindi ako makasleep sa Gabustra. You know, para stress relief, I touch myself na lang for the ninger. Tapos, girl, may humawak sa wrist ko, Alam ko, imagination ko lang to, pero promise, may malamig na kamay na literal na pumigil sa akin. Napabalikwas nga ako ng bangon nun eh. Hinahanap ko kung may tao sa kwarto ko, kwartoret ko. Pero sis, wala. Ginanon yung kamay niya. Siguro yung nag-i-inger ka, tinapik yung kamay. Sige naman kasi ang show mo ng inger nak. Kaya siguro sabi ng multoret, ay, inger show. Sige nga, pagtripan natin. Love ako sa pagtripan. Over naman sa crying. So, ayun. Let's move on. Pero kinabukasan sabi ko, enough na ang ghosting Hindi to relationship para tiisin ko. Kaya nag-decide akong tanggalin yung lumang bolamin sa banyo red. Pero sis, the moment na tanggal ko siya, may nalaglag mula sa likod. May picture te. At nang tingnan ko, shit, may babaeng nakatayo sa mismong banyo ko. Oh my God! Tumaas ang balahibo ko Hoy, tumaas ang balahibo ko. Legitimacy. Over naman sa showing. Over naman sa resibo. So, ayan. Oh my God, natakot ako doon. Suot niya yung same na pajama na suot ko nung gabi na yon. At ito pa ang real horror. This is girl babae ito nag-share ng story natin. Wala siyang mukha. As in blanco. Walang mata, walang nose, walang lips. Parang na-edit out lahat. Doon ako napasigaw sa takot. Pero ito na ang final twist sis. Makasapot. Josok mo yan. Kalkal, DJ Mod. Namiss ko yung ugat pack. Dati nag-ugat pack ako pero hayaan mo na. Isang alaala na lang yan. Alaala mo sa akin ng kalkal ng yun. Hindi ako singer over. So, over naman sa The Voice. So, ito na. Doon ako napasigaw sa takot. Pero ito na ang final twist is. Habang tumatakbo ako palabas ng kwarto, napatingin ako sa bintana at doon ko nakita ang reflection ko. Sis, wala na rin akong mukha. Sa sobrang lakas ng tili ko na napakatok yung shopit baler namin. Pero nung tumingin ako sa salamin, may mukha na akis. Ibig sabihin, horror talaga yung tumaas ang balahibo ko. Intro pa, story pa lang yun eh. Oh, yes! Nalap ako, hindi tatamas ang balahibo ko. Siguro haunted na talaga yung yung apartment. Alam ko maraming ganyan sa mga apartment, 'di ba? Dapat ipa-bless para mawala ang mga entity and everything nice. Kasi boko talaga yun. Kahit ako parang may stop yung jinger ko. Kasi nag-jinger ako dito. Sige, pakalimera. Pero kung siguro kung OMS na Newel Tourette, tapos nag-show ng Notalet. Nag-show ng ng Notalet na Newel to. Or papin ko. Naalala ko yung sa scary movie ba yun na pina-orpap sa kanya yung sa Multuret. Love ako na.
Basta na-love ako. Nasa niya FB rep yun eh. Kaloka. So anyway, thank you so much for sending your dagok, your story. So dumako na tayo sa next. Itong next story natin is ito din talaga yung nagpa-laugh sa atin talaga. Anyway, ang category, ito bago lang to. Ang category niya is libido / kulba / BJ Mo Twister via Viva Hot Babes. Ganun yung atake. So, ang kanyang titulo dito is Construe. I love Construe. Sophie is love Construe. Okay, anyway, anong gagawin? Let's read it. Over naman sa smell. Parang may jamo yun ah. Anyway, ito na. Let's move on na. Hi po, Sophie Ret, ang katangi-tanging content creator na pumapansin ng mga fans at sa mga certified e-geaters. O, totoo naman ako yun eh. Ako talaga yung content creator. Try nyo mag-comment sa iba, hindi nagre-reply. Ako lang yung bukod tangi talaga. Bala kayo nyo maniwala, bala kayo. Gusto nyo lumuhod pa ako sa harapan nyo eh. Yung iba dito kasi, kaya ayoko sa e-geaters. Kasi ang daming babastos. Yung iba lilibog pa. Kala mo naman. Ba't lumabas si Tres? Lumabas ako si Tres. Oh my God. So, I think let's move on na. Let's read it. This story happened mga last month lang po. Bali, ito na nga. Gym rat po ako and nilalakad ko lang po yung gym rat to my apartment. Bali, papunta at pauwi na ng gym at nadadaanan ko yung na-stop na construction site. Tapos, yung mga last week, gabi-gabi na akong inaabangan ng ewan ko kung construction boy ata yun or security. Kahit anong kategory yan, CQ or construe, lalaban. Anyway, let's move on na. Wala lang, sinabi ko lang, over. So, ito na nga, over naman sa pag-interrupt. Interrupt. At tawagin na lang natin Kyle. Kasi yan talaga yung name niya eh. Sino kaya yun? Konting usap, tas first bump, yabang, ganun-ganun pa eh. Pero, ibig sabihin kasi niyan, dikit ng notaret yan. Kaya gumanyan ka, so pumayag ka, kaya pala. So, let's move on na nga. Bago umalis, parang nakikisama lang ako para di mapagtripan. Ganong mindset ba? Para syempre mamaya, boksak yun, diba? Kapag enga or everything nice. Tapos ito na nga, habang pauwi ako galing sa Jimenez, palakas na ng Jolanstra. Habang nagpa-fun run ako pa uwi, bigla akong tinawag ni Kuya Kyle para sumilong muna sa building. Tapos, over naman sa emoji. Tapos nagpahiram siya ng towel na parang sour plum ang smell. Pero lang baka daw kasi mapasmaret ako. Tapos ito na nga, tinulungan niya ako, alisin yung dametstra ko. Tapos nagulat ako, bigla niyang hinawakan ang shitty pirate ko. With matching smile sabi niya lang lagi niya daw ako wina-watching television na naglalakad pa uwi. Tapos tinanong niya ako kung G daw ako. Tapos di ako makarespond due to culture shock. Over naman kasi sa invitation. Dapat pala sinabi dyan ni Kuya Kyle, at sinabi niya, wanna play with me? Tapos sinabi mo, layo bi. So, gano'n pag na-jamoy mo yung Anyway, ngik-nyak yan. Ngik-nyak. So, ito na, wala akong ma-push na punchline. Anyway, let's move on na. Due to culture shock, sinobostra niya na ako or inorpap niya ako kahit sleeping child pa ang PT pirate ko. Siyempre, diba, La Nina na disip, baka maging bato pa. Tama. Ayan talaga ang ating, tawag dito, ayan yung ating motto in life na, natarit na yan eh, ba't magiging bato pa? Or kahit bawal maging bato pag na-achieve na natin ang La Nina. And everything nice naman nandun dapat. So, minute pass, tinanong niya ako kung maburapi ka daw ba ako. Sabi ko naman, over naman sa ass. Kala mo talaga siya na magiging bagong CEO ng Chupa Chups. Love talaga ako sa Chupa Chups. Kasi, nagigets ko. Kasi sabi niya dito, kung maburapi ka daw na ino-orpap siya. Kaya sabi niya CEO ng Chupa Chups. Ano ba yan? Okay, let's move on na nga. Over naman sa laugh na naman. Tapos, over naman. Ito na. Ang daming ads! Ayoko na, over. Parang bet ko talagang mag-inger na lang sa harapan niyo or lumuhod sa harapan niyo para ayoko na lumaugh. Ito na nga, let's move on na nga. Tapos po tumaas siya ng face ko. Parang gusto niya akong ilip to lelap, pero it's a no po. Nalanghap ko po yung hininga. Parang nabulok na baga. Kaya pala may naamoy akong something kyauti.
Ito na nga ang twister. Kuya Kyle. Ba't kasi cute? Over naman sa sa smell is smelling good. Over naman yun. So, ito na, let's move on. Smelling good. Ano smelling good? Ito na. Sabi niya, ito na nga ang twister. May isa pa pala siyang kasama na nag-watching television sa amin habang nilalaro din niya ang kanyang Titi Pirate. Tayo na kinabahan ako ng overload ha. Baka ako binibidyo niya ako, pero di naman daw. Kaya nung na-achieve ko na ang lanin niya, nagdamit na ako at nagpaalam kahit malakas pa din ang ulam. Ulan. Paano ba to? Dito ako na-laugh din. Ang baho na ng Titi Pirate ko. Amoy bulok na bangang. Lava walk. Ano ba yun? Ba't kasi? Na-laugh ako. Parang feeling ko kapag after niya i-eat yung Titi Pirate, dapat ginanon nyo. Tapos, o nga? Na-imagine ko. Kasi parang feeling ko naaamoy niya. Parang ganun siguro. Baka hindi lang siya ng brush marin naman. Over din naman kasi sa bagangstra. So, ayun na nga. Ang lesson learned, naglalap pa siya dito sa kanyang istorya. Ang lesson learned, dapat amuyin muna ang gininga bago ipa-or pop ang Titi Pirate. Yun na yung kili-kili ko, basang-basa na. Dahil nga nabasa siya sa Jolan. Love talaga ako dito. Kaya in-upload ko siya TikTok rep yung atake nito. Kasi love talaga. Guys, pag may nakita akong lawaystra dito ha, wag nyo na akong i-bushiray dito. Over naman kasi may laway. So, ba't kasi ito pupuno ng laway? Over naman. Anyway, let's move on na nga. Grabe, ang dami kong love doon sa may kay Kuya Kyle. Anyway, dahil usapang gym tayo, puro gym rat naman yung mga nagsasend ng story sa atin. Parang bet ko tumambay sa gym rat ha, after this episode 5. Para talagang manyarurot tayo, ma-achieve ang lanin niya. Kasi nga, di ba, if we dress well, we dress to impress, we look good to impress. E ba tayo maghahanap ng tao na hindi natin ka-level? So, if we start now, we will achieve la ninya. Kaya wag po tayo ganto. Ba't ganto? Ano ba yan? Mamahiya kasi notarit na yan, magiging bato pa ba? It's a no po tayo dyan. Okay? So, anyway, walang buntesang Gina, kaya walang pyesa tayo. So, puro BL, isang merlat, and ito na yung last story natin, and 3 BL. So, okay, let's move on na. So, ang kanyang story dito is, ang titulo niya is, Ang Noise sa Gym Every 7 p.m. Ayun ang kanyang titulo. Ang haba naman. Kala mo talaga siya na may long title in history sa research eh. So, I think let's move on. Ayan, ang category nito is horror, slush, kulba, slush, takot ako, and slush, twister. So, ewan ko kung matatandaan nyo to. So, anong gagawin? Ano pa rin to ya? Fade away pa din to ya? Nainis ako sa ko. Anyway, eto na. Anong gagawin? Let's read it. Hi, Sophie. I see may mic ka na. Over naman sa FM radio. Wow, sige naman ang mo, compliment. So, ayun, let's move on. Hi, Sophie. I see may mic ka na. Over naman sa FM radio. Over naman sa Barangay LS. Ano ba? Bakit? Over naman sa MOR? Bakit bawal ba mag-mic? Gusto mo lumuhod ako sa harapan mo, yung mic mo na rin. Anyway, ayun na, let's move on. Sige naman ng laugh. Eto na. Over naman kasi sa, sa talking myself. So, Talking Tom. Gusto ko lang i-share yung nakakatakot ko na experience sa gym. Every sasapit ang 7 p.m. So, ito na nga. Simulan na natin ang story. Over naman kasi ako sa introduction. Hi, everyone. My name is Jay, and I have been going to... Naalala ko yung... Hi, everyone. My name is... Hi, everyone. Let me introduce myself. Naalala ko si Mami Lying. Ano ba yan? Dapat, hi everyone, my name is Jay, and I have been going to this gym na malapit lang naman sa amin. Isang sakay lang ng tricycle. And every afternoon na pupunta ako sa gym, nakakasabay ko tong isang lalaki na sobrang borta. So, sobrang borta niya, pati ako, nalalani niya sa kanya every time na magkakasabay kami. Kasi nga, kabog yung body niya eh. Like, is sobrang nakakalaways tala. Like this. Shut up. So, ayan na nga, over naman. Over naman sa... Wait, nawala na ko ng millennial pause. Anyway, ayun na. Walang matink. Over naman kasi sa, sa backlog. So, ito na nga.
Sobrang nakakalaway. Over naman sa pag-describe, so ito ng highlights ng istorya. Every night, nasasapit ang 7 p.m. sa Jimeret, is may naririnig ako, or minsan naman yung mga staff sa isang stock room, and sabi nila, baka daw may mga dagalang or pusaret na si Jacob. And sabi nila, 3 days na daw yun na nangyayari na may nakalabog sa stock room. Di na lang daw nila pinapansin, this was every nasasapit ang 7 p.m. Basta hanggang nag-closing time sila ng 8:30 p.m. and every time talaga na pupunta ako doon and aabutin ko ng 7 p.m. is may maingay nga sa stock room. So, A, sisilipin. B, kakatukin. C, magnyonyokol na lang. Ba't nagyokol? Over. So, anyway, let's move on na nga. At naabutan ako ng 7 p.m. is maingay nga sa stock room. Di ko na lang talaga pinapansin, minsan nilalakasan na lang nila yung music sa gym, and this last week lang ay naisip ko ulit mag-gym after class ko. And nakasabay ko ulit tong boytarit na OMS, and ayun, nagkausap-usap and nag-ask ako sa kanya about dun sa noises na magaganap sa gym. And sabi naman ng OMS na yun is, over ka naman sa ass. Ba't alam niya yung e-gators? Anyway, kasi nga, hi sa mga TFC subscribers, marami na tayong mga e-gators, syempre via TFC, via Korea, ayan si Rams, via si William, via Australia. So, Canada ba? Anyway, let's move on na nga. So, ayan na nga, eto na. Saan na ba ako? Kasabay ko ulit tong Bortang OMS, and ayun na nga, nagkausap-usap na and ask ko siya about dun sa noises na nagaganap sa gym, kung naririnig niya, and sabi niya, wala naman daw siyang naririnig. And then the conversation was long hanggang makadating na kami sa gym, and ito na nga ang nakakasyokot. As in, nakakapanindig na pangyayari, over naman sa thrilling. Kala mo talaga sa DJ ano na siya, midnight DJ na siya. So ito na nga, nag-ingay na naman sa stock room. As in, sobrang lakas na talaga. Nagdaglagan yung mga nakalagay doon. And this time, di na pinalagpas pa ng staff. Over naman sa pagwawala. Ano ba yan? So ito na nga, hindi na pinalagpas pa ng staff. Nag-decide na sila na buksan ang stock room. We are all standing at the back to see na kung anong meron doon sa loob. And OMG. We were shocked lahat. Yung boytang lalaki na nakakasabay ko, may binabarurot na twink sa stock room. Nagulat kami lahat, like, what the fuck? Ako dapat yun eh, eme. Ano ba? Gusto niya pala dapat. Ano ba, inalaf ako. Anyway, nainggit. Ano sasabi niya? Shock ka pa, pero dahil na-shock pala siya kasi nainggit siya. Kaya pala, ganun yung twister niya, no? Dahil gusto niya rin pala siya pala yung binabarurot doon. So, eto na, let's move on na nga. Ba't natategi naman yung lights? Over naman sa, try niyo po na walang ring light. So, eto na, let's move on. What the fuck? Ako dapat yun eh, eme. Over naman sa Erbog, Over naman sa Erbog. We didn't take picture kasi nga sobrang nakakahiya yung mga pangyayari ng gabi na yon for him. And na-ban na siya sa gym. Ngayon, until now, di ko siya nakikita sa labas. I miss him, eme. Ang lesson na natutunan ko ay wag padala sa hiya. Go muna kapag inabot na ng La Nina. Pero, bad naman yun. Nandun talaga sa gymeret talaga. True ba yan? Anyway, nagsan siya dito ng kanyang make sure na nakanyalperet siya dun sa gymeret. Pero nilove ako. Kasi bakit I miss him? Dapat in-invite mo na lang kasi. No, tarit na yan, magiging bato pa ba? So anyway, I very love this one. And I very love this one. Dahil super love din tong story na to. Kasi kala mo horror na eh. Grabe pala yung twister. Talagang from horror to libido. Like may mga twister talagang atake yung mga story ng Dagok Time at ng mga e-gators. Talaga ito yung pinagkaiba ng Dagok Time sa ibang mga secret files. Over, yan na naman. Namo Jane! Over naman sa plema. Lagyan ko ito ng asin para balot. Ew! So anyway, yeah! Ayun na nga mga e-gators. That's all. Tama na kayo. Oh my God, yung kili-kili ko. So, this is the end of our episode 5. Oh, I love reading.
And I love Orpap. Charot! Oh my God, ano ba yan pala share? So anyway, thank you so much sa mga nag-stream and nag-share and nag-comment dito sa ating Dagok Time via Notify Satellite. And I really, really appreciate that to all my e-gators. I love you all. Thank you so much. So abangan nyo na ulit ang episode 6 natin. Ang dami pa nating story and syempre, huwag kayong mag-alala kasi everyday naman ang Nick Talk Satellite. Anyway, thank you so much for listening sa episode 5. So, yeah, that's all. Tama na kayo may ganyang kili-kili ko. Pero parang may libagstra. So, bye! Love you!